Akala ko, Siargao, may ganito pala sa Luzon. No need na mag-aeroplano dahil halos kompleto na. May falls, may cave, at may napakagandang sunset pa. Priceless, di ba? Ang biyahe nga natin ngayong araw ay sa Bolinao, Pangasinan. Kaya nang makarating tayo ng NLEX, ay nagpakabit na din tayo ng Easy Trip na RFID ni APA, ang ating new gen Hilux Tamaraw FX. Binigyan din natin ng sticker sa mga netizens natin sa NLEX. Libre nga lang pala to, kaya huwag kayong mahihiyang manghingi kapag nagkita tayo ha. Matapos ng mahigit na 6 na oras na biyaheng tuloy-tuloy ay nakarating na nga kami sa Bolinao pero madilim na. Agad-agad nga kami naghapunan ng nagsasarapang seafood na delicacy nila dito sa Zila's Grill House. At ibang klase ang freshness ng seafood nila dito, mapaparami ka talaga. Pero hinay-hinay lang at baka ma-high blood ka ha. Sa dessert naman ay hindi mawawala na may pabuko halo-halo na overload at langit sa linamnam. Instant favorite na nga. Napakasarap talaga at dito pa lang sulit na. Ang tinuluyan nga pala namin ay itong Redwood Cabin. Kinaumagahan ay sobrang excited na ako kasi sa totoo lang, puro na lang tayo trabaho at dagat na talaga ako. Una nga naming pinuntahan ay itong Campo Or na akala mo nasa Maasin River ka ng Siargao sa ganda ng tubig. Ang kinaganda lang ay hindi crowded at napakapayapa. Bawat sulok ay IG work it talaga kaya easy ma-achieve ang mga aesthetic shots. Panalo, di ba? Yung mga cottage at rooms din sila dito kung gusto ninyo mag-glamping. Pwede nyo pa ibuhos ang sama ng loob nyo at batuhin ang mga babasagin ng mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Pagkatapos nga namin dyan ay pumunta na kami sa Bolinao Falls. May choices dyan kung Falls 1, 2, or 3. Pero 1 ang pinakamalaki kaya dito na lang kami nag-decide pumunta. Dahil tanghali na, nag-lunch na din kami dito. Napakasarap mabuhay kapag nagfo-food trip, di ba? After nyan ay sumaglit lang kami sa lighthouse tapos tinahak na ang kanilang pinagmamalaking enchanted cave. Alam, may unggoy pa. Ang cute niya, di ba? Kamukha ni Bunso. Kailangan magsuot ng helmet at life jacket bago bumaba sa cave para safe at hindi mauntog. Sa ilalim nga ay may napakagandang tubig. Sabi nila ay dati daw parte ng dagat ang buong lugar na ito. Kaya kapansin-pansin na may mga nagagandahang bato. Hindi naman masyado malamig ang tubig kaya napakasarap magtampisaw, mapapatagal ka talaga. Napakaswerte namin kasi pag peak season ay ang haba daw ng pila dito at 30 minutes per group lang ang max nila. Syempre, last but not the least, ang pinaka-inaabangan kong Patar Beach. Bumungad agad sa amin ang breathtaking na view. Match na match ng magandang buhangin at linaw ng tubig. Perfect for sunset chill talaga. Dagat na talaga ako kaya pagdating pa lang dito ay talaga napasugod na agad ako at nilasap-lasap ang dagat nila. Habang inaantay ang sunset ay nag-food trip din kami ng balot at chicharon. Mapapaaga ka talaga. Hindi talaga all about sa pera ang buhay, netizens. Para sa akin, mas luxurious ang mga ganitong momento sa buhay. Nagkakape sa sunset, tabing dagat, heart-to-heart kwentuhan, o kahit nakatulala lang. Kung magiging honest nga ako sa inyo, ay mas masaya pa ako dito kaysa nakabili ako ng mga material na bagay na basihan ng success sa totoong buhay. Pero syempre, importante pa din na magsumikap tayo sa buhay